tayo sa taas. So, umpisa po ulit. Sabihin mo sa katabi mo, umpisa na naman. So, umpisa na naman ang panibagong taon. No? Welcome po sa lahat po ng ating mga first-timer na kasama ngayon. Kung meron kayong katabi na first-timer, ay pakibate na welcome sa Powerhouse Family. Amen. And kung paanong last year ay sinasabi ko, magiging napakabilis lang nito, itong 2025 ay magiging napakabilis pa rin po. Amen? Parang parang sariwa pa rin sa ating alaala yung Christmas party ng 2024. Pero katatapos lang ng Christmas party halos ng 2023. Amen? Parang ang bilis-bilis eh. Magugulat po kayo, Christmas party na ulit ng 2025. Amen? God willing. God willing. And kapag ka New Year, merong uso na ginagawa yung mga tao, usong scam na kanilang ginagawa sa kanilang mga sarili. Ano yon? New Year's resolution. Ano? Hindi na mag-i-extra rice, mag-iipon. Amen? Pero madalas ay mga pangako na napapako. Amen. Pero magsabi nga ng malakas na amen yung mga nagnanais ng mas pinagpala, mas powerful at mas mabuti na 2025. Ngayon, ang magiging tanong dyan, handa ka ba? Amen? Handa ka ba? Alam niyo po kasi, merong mga pagpapala, or halos lahat ng pagpapala sa buhay natin, kailangan ready kang tanggapin. Amen? Kaninang madaling araw, nung nag-start akong mag-aral-aral, nakauwi ako alas 3 ng umaga eh. So, nag-review na ako. So, binuksan ko yung laptop ko, 3 a.m. Meron akong chinek na message sa Facebook, tapos nakita ko, doon sa aming group chat, sa aming family, si Zil, yung anak ni Rona, ay binigyan na ng bagong bisikleta. No? Bagong bike. Kilala mo si Zil? Ano kayang bike yung binigay sa kanya? Ha? May sumagot dito, mountain bike daw. Di ba? Hindi, actually, that is my point. Bibigyan mo ba yung bata ng mountain bike? Tama po ba? Nobody in his right mind will give a 4-year-old kid a mountain bike. Amen? Bakit? Ba't hindi mo siya bibigyan ng mountain bike? Kasi he's not prepared for that. Amen. He's not prepared for that. Nung bago ko ibalik yung aking dalawang anak na babae doon sa kanilang tinitigilan, tinanong ako ni Papa, pwede na ba mag-cellphone niya? Kasi wala sila cellphone eh. Isang age 10 at isang age 12. Sabi ko, pwede naman. Kaya lang, ayoko pa. Ayoko pa. Kasi alam nyo po, statistically speaking, no, at sa ilang pag-aaral, hindi pa ready sa mobile phone talaga ang mga 12 years old below. Hindi pa talaga. Meron silang sariling cellphone. Hindi pa. No, statistically speaking, kumbaga hindi pa siya ideal time. Bakit? Again, hindi pa prepared. Amen?
Tanong, matalino ba ang Diyos? Talino ba ang Diyos? Is God all-knowing? Amen. Kung ang Diyos ay matalino, kung ang mga tao mayroong pag-aaral, sinasabi nga kanina, hindi ko bibigyan ng mountain bike si Zil. Hindi pa siya ready. Ang Diyos higit na matalino. Alam niya yung pagpapala na ikaw ay handa at hindi handa. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, mukhang ready na ba yan? For this month of January, our theme will be, Prepare the Way. Amen? Anak, pakiano na nga yung PowerPoint ko dyan. Sino ba to? Si Josiah? No? The theme for this month of January is Prepare the Way. Actually, yung pinakapag-uusapan niya, maraming bagay about preparation. Amen? Kasi, maraming bagay sa ating buhay ang pwedeng dumating ng hindi mo kontrolado. Tama po ba? Pero ang pwede mong makontrol kung gaano ka magiging handa. Yung bagyo, nitong mga nakaraan, nitong 2024, di ba, may mga bagyong dumating, merong ilang lugar na binaha, tapos tayo rito sa Laguna, maraming chances yung lumihis. Amen? Pero ilan yung nag-ready? Amen? Pinako yung bubong, dinagdagan ng pako yung bubong. Amen? Nag-ipon ng tubig, bumili ng kandila. Yung lakas o hina ng bagyo, hindi mo kontrolado. Pero kung gaano ka magiging handa sa pagharap doon sa bagyo na yon pwede mong makontrol. Amen? At maraming bagay po sa ating buhay ang hinahanda po natin. Basahin po natin in Isaiah chapter 40 verses 3 to 5 kung saan binanggit itong prepare the way of the Lord. Amen? In Isaiah chapter 40 verse 3 to 5, sabi rito, a voice of one calling in the desert, prepare the way of the Lord. Actually, this is a prophecy. No? Na after so many years, magaganap sa panahon ni Kristo. Na meron daw isang lalaki na sisigaw doon sa ilang at sisigaw siya na ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang tinutukoy po dito, walang iba kundi si John the Baptist. Kasi si John the Baptist, ang prophet na nauna kay Jesus Christ. Amen? At siya yung tumawag sa mga tao for repentance in preparation for the coming of Jesus Christ. Amen? Sabi rito, make straight in the wilderness a highway for our God. Every valley shall be raised up, every mountain and hill made low. The rough ground shall become level, the rugged places a plain, and the glory of the Lord will be revealed, and all mankind together will see it, for the mouth of the Lord has spoken. Nung sinabi ritong prepare the way of the Lord, sinabi rito, make straight in the wilderness a highway for our God. Every valley shall be raised up, every mountain and hill made low. Kumbaga, yung mga bundok papatagin, yung mga burol papatagin, yung mga lambak, yung mga malalalim na lugar, itataas para pumantay, para pumatag. Gumawa ng highway para sa Panginoon. Ibig sabihin, may mga changes. Sabihin natin lahat, changes. No? Meron mga actions na kailangan gawin. Para saan? Kaya nga sabi nga, ang topic natin is about preparation. Ano ba ang meaning ng preparation? Sabi nito, yung word na prepare is to make something or someone ready beforehand for some purpose or for some use or for some activity. Ang ibig sabihin ng to prepare, yung isang tao or kung anumang bagay, nire-ready mo, binabago mo, inaayos mo, meron kang mga certain actions na ginagawa para
sa mas maayos o mas maganda na magamit mo in the next. Ibig sabihin, preparation is a prerequisite. Kailan ang preparation? Before o after? Sabihin mo sa katabi mo, before. No? Bago yan. So yan muna yung dapat gawin para yung susunod umayos. Amen? And there are levels of preparation. There are mga iba't ibang levels ng preparation. Ito yung pinakawalang kwenta. Yung number 1. Basahin natin. Number 1, no preparation. Amen? Sino nang nakaranas nung ganyan? Meron kang kailangang gawin, hindi ka nag-prepare. Amen? Kaya minsan, yung mga nakakaletong, alam niyo yung nakakaletong? Mga nakakachamba. Bawa, may exam. Yung anak ko minsan, nagyayabangan ako ngayon. Tay, hindi ako nakapag-review. Pero yung exam ko, 37/40. Gaganon na ako. Ibig niya sabihin, tay, walang preparation, pero nakakuha mataas. Sabi ko, hindi ako matutuwa. Hindi ako matutuwa. Kasi, ang mas mahalaga sa akin, anak, yung attitude mo towards work. Kapag nawili ka, na kinukuha mo minsan sa tsamba, or nawili ka, na hindi mo pinaghahandaan ng mga bagay-bagay sa iyong buhay, magiging ugali mo yan hanggang yung pagtanda. Na tuwing ikaw ay may gagawin, may tatrabaho, hindi mo pinaghahandaan. Alam niyo ba yung kasabihan na fail to prepare is preparation to fail? Naintindihan? Fail to prepare, prepare to fail. If you fail to make preparations, you are preparing yourself for failure. Amen? So, ang susunod na level, yung minimal preparation. Nag-prepare nga, kaya lang, minimal. Sabi mo sa katabi mo, jutay lang. No? Ano ba yan? Bisaya ba yun? Medyo lang. No? Medyo lang. Onti lang. Konting preparation. Amen? Anong handa mo ng birthday mo? Lucky Me. Pansit Canton. Minimal. Amen? Konti lang. Susunod na level, minimum. No? Yung acceptable standard. Amen? Katulad ngayon sa ating salary, meron tayong tinatawag na minimum wage. Amen? At least ito yung acceptable. Amen? Merong mga ilang binibigyan, below minimum, yun nga, yung minimal lang ang nakukuha. Yung minimum, ito yung acceptable standard. Ang susunod, after the minimum, yung maximum. Amen? Ano yung maximum? Yung tinodo. Sabi mo sa katabi mo, tinodo. Yung tinodo, yung preparation. Naghandang mabuti. Amen? And the level of your preparation has a significant effect for your next destination. Yung susunod mong level, yung susunod mong pupuntahan, yung susunod mong mararating, malaki ang role ng preparation. Amen? Kasi sabi nga natin, lalo na for us Christians, alam ni Lord whether you are ready or not. Amen? Hindi ka bibigyan ng Panginoon ng bagay na hindi mo kaya. Naalala niyo yan? Hindi ka bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. Huwag kang mag-alala, hindi ka rin bibigyan ng pagpapala na hindi mo kaya. Kasi minsan, yung pagpapala na hindi mo kaya, baka yan pa ang maggumulo sa buhay mo. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung mukha niya. Tingnan mo yung mukha niya. Mukha bang handa na yan maging milyonaryo? Actually, wala sa mukha yan. Amen? Actually, wala sa mukha yan.
Alam niyo po, sa totoo lang, kadalasan na napansin ko, yung mga tunay na mayayaman, hindi yun yung mapoporma. No, madalas kong mabanggit, no, when I had the opportunity na makakwentuhan, yung isang kilalang tao, mayaman tao, actually sila yung may-ari ng Santa Elena Golf Course. No? Sabi niya, the problem with you middle class is you spend too much to look rich. Masyado kayong gumagastos para magmukhang mayaman. Sino nakapanood nung minsan interview kay Ramon Ang? Problema sa iyo, minimum wage earner ka lang, bibili ka pa ng asong maliit, bibili ka pa ng ang mahal-mahal na cellphone. Nung natanong ko minsan, magkano yung kilo ng dog food? Parang mahal pa yata sa kilo ng bigas eh. Hindi, magkano kilo ng dog food? Hindi, wala ako nun eh. Ha? 40? 140? 140? Akalain mo yung kilo ng bigas, ng pagkain ng aso, mahal pa sa kilo ng kanin mo. Tapos sabi niya, tapos minimum wage earner ka, tapos kung bumili ka ng cellphone na hulugan mo, ganito. Sabi niya, unreasonable. Unreasonable. I would like to promote yung basahin nyo yung alam nyo, dapat meron tayong mga basic na ilang libro na binabasa. Isa sa basic na libro na dapat mong mabasa, yung Rich Dad, Poor Dad by Robert Kiyosaki. Mahalaga na maintindihan mo yung tinatawag na cash flow. Sabi natin lahat, cash flow. Yung cash kasi, meron niyang flow. Meron niyang flow. Ano yung flow sa Tagalog? Daloy. Ibig sabihin ng daloy, meron pumapasok, tapos, lalagpas. Tama po ba? Meron papasok, tapos lalagpas. Amen. Hindi po ba yung pera ay dumadaloy? Meron kang income, meron kang expenses. Amen. The problem with some people, kaunti yung pasok, malakas yung labas. Amen? Hindi maayos ang cash flow. Kaya ang nangyayari, nababaon sa utang. Kasi ang ipangpapasak doon sa kailangang itulak ay utang. Amen? Yun kasi ang nangyari ron, poor preparation. Kasi alam niyo po, ang isa sa kahinaan nating mga Pilipino is financial literacy. Financial literacy. Merong mga tao na marunong magbasa, magsulat, magbilang, marunong magbike. Alam niyo po ako yung mga anak ko, kaya ako binili ng bike yan, kasi isa sa basic din ng tao, at least marunong ka magbike, marunong ka maglangoy, marunong ka magbasa, marunong ka magsulat, marunong ka maligo. Pero alam niyo ang isang basic na nakakalimutan, financial literacy. Hindi ko lang maalala kung anong month natin itatakel, magkakaroon tayo ng financial management theme na buwan. Kasi bakit? Gusto ko ituro rin natin yan sa church. Amen? Kasi alam niyo po ba na mas marami pang katuruan patungkol sa pera sa Bible kaysa sa kaligtasan? Amen? Ang daming example ni Lord na tinuro about money. Amen? Kaya itong preparation na to, malaki ang significant effect na to sa susunod na mangyayari sa buhay mo. Amen? Taas ang kamay ng mga single. Single. Ito naman talaga may irit pa. Ano? Prepared ka na ba maging in a relationship? No? Prepared ka na ba? Alam nyo, nakakalungkot, yung mga bata natin ngayon, elementary pa lang, nakukondisyon na yung mga isip tungkol sa love life. Mga yung tatlo.
Yung tawa lagi nito ni Tintin. Ano? Ready ka na ba? Hello, anak, Christian. Kababalik lang from Canada. Ilang buwan ka na ba rito? Buwan ka na ba rito? Wala pa. Are you ready to be in a relationship? Minsan, elementary, makita mo yung Facebook status in a relationship. Sarap salaksakin ng mic. Diyos ko. Hindi ka pa nga makapag-divide ng tama. May siyota. Yung complication nga ng math, di mo ma-solve. Papasok ka pa sa napaka-komplikado na yan. Naku po, Diyos ko. May effect yan. Amen? May effect yan. Yung preparation mo sa iyong professional career. Yung preparation mo sa iyong business. Yung preparation mo for your next steps. Amen? It has a significant effect. The level of your preparation. Ano nga yun? No preparation, minimal, minimum, maximum. So, tanong mo katabi mo, kamusta ka ba mag-prepare? Amen? Kamusta ka ba mag-prepare? Ikaw ba yung tao na may ugali na hindi nagpe-prepare? Or kung gumawa ng preparation, minimal? Ay, mga cell leader, nagagawa ng message 1 hour before the cell group meeting. Tapos gusto mo, yung message mo, malaman. Paano magkakaroon ng laman yung message na ipapakain mo sa yung mga cell member? 1 hour ka lang nag-prepare. Ano ang tawag doon? May tawag doon. Kung merong instant pagkain, merong instant message. Amen? Ano bang maaasahan natin sa mga instant noodles? Instant dilata. Yung mga instant yan di ba? Mabilis. Buksan mo lang yung dilata, pakulo ka lang ng noodles. Pero anong sustansya maaasahan mo dyan? Anong sustansya maaasahan mo dyan? Kung gusto mo ng masustansya, magbigay ng example ng masustansyang pagkain, na ulam. Gulay. Upo pa lang bago mo mabalatan. Amen? Kailangan ng matinding preparation. Alam niyo po, things that are worthwhile and valuable takes a lot of preparation. Amen? Kaya yung diamond, napaka-valuable. Bago naging diamond yon, yung preparation na dinaanan noon, bago yan naging diamond, grabe, napakatagal. Tapos problema, gusto natin, shortcut. Amen? Ngayon, sabi rito, yung ating preparation may significant effects to our next, basahin natin, next destination. Kaya lang, nalilimutan natin minsan yung tinatawag na final destination. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ready ka na ba? Amen? But, ano ba yung final? Sino nakapanood ditong Final Destination? Yan, sila Lidi, kapanahunan nila yan. No? Ako, ano pa lang, elementary lang ako yata nito. No? Yung Final Destination. Ito ay isang pelikula patungkol, magbabarkada sila, kaya Final Destination, tuwing may pupuntahan, ano nangyayari sa kanila? Namamatay. Kaya sinasabi, final destination mo na yan. No? Kasi akala nila, ang physical death, ang final destination. But physical death is not your final destination, but your entry to your final destination. Death, physical death, that is not your final destination.
Yan yung pagpasok mo sa final destination. Amen? Yan yung pagpasok mo sa final destination. Ano ba ang final destination? Ang final destination can either be eternal life or eternal death. Yan ang final destination. Ano yung eternal life? Ito yung buhay sa piling ng Diyos. Ano yung eternal death? Ito yung buhay ng wala sa piling ng Diyos. After the physical death. Amen? So, ibig sabihin, kapag dumating ka na sa physical death, tapos, ang final destination mo, eternal death, wala ka sa piling ng Diyos. Eh, nasan ba si God? Nasa? Sa langit. So, wala ka doon. Pag eternal death ka, andun ka sa kabila. Yan ang final destination ng tao. Either nandun ka sa eternal life, katulad ng sinabi sa John chapter 3 verse 16. Amen? Natatandaan niyo ba yun? Ano ba sabi sa John 3:16? For God, that He gave, that whosoever shall not perish, but have eternal life. Amen? Yan yung final destination. Ngayon, ito tanong. Naalala nyo, your preparation will greatly determine or affect your next destination. Ngayon, yung final destination, maaaring hindi pa next destination mo ngayon, but definitely, it is your destiny. Amen? Lahat po ba tayo? Sure? It's either abutan tayo ng Lord for second coming, or lahat talaga tayo dadaan dyan sa physical death. Amen? Lahat po tayo. At walang nakasisigurado kung yan ay kailan. Wala po. Nitong Christmas break, walang sign ng sakit, panghihina. Nabanggit ko nga nung message ko nung midweek, inaalala ko, meron kaming isang student kasi sa school. Pupuntahan namin ulit sa Tuesday, sa libing niya. 10 years old. 10 years old. Binawi na ng Panginoon yung buhay na pahiram. Inatake lamang ng hika. Hinika lang. Walang December 31. Parang walang sign na, wala. Kaya nga minsan, di ba, kapag ka nasa mga lamay tayo, magkukwentuhan, kahapon lang, ang saya-saya pa niya. Magkatabi kami sa church. Tatawa-tawa pa siya sa mga sinasabi ni pastor. Tapos ngayon, di ba minsan may mga ganun tagpo? Kasi, unexpected, walang nakasisigurado kung kailan. Amen? The problem is, a lot of people fail to prepare. Amen? Eh sabi nga natin, your next destination, malaki epekto ng iyong preparation. Kaso ang mga preparation natin, lahat kadalasan mga para dito. Kaya ang dami nating mga iba't ibang klase ng insurance. Para kung merong next event in your life, no? Halimbawa, si Rona, yung kapatid ko, nung mga ganito kalaki ni Rafa, ikinuha yan ng educational plan. Para kung sakaling paglaki niya, kung ano't ano man ang mangyari, merong nakaprepare. Amen. Actually, ang nagastos talaga niya nung gumraduate niya nung college ay EDUC plan. Amen? Kumukuha ng life insurance, travel insurance, health insurance. No? Kasi gustong mag-prepare. Amen? Kaya lang, lahat ng preparation na yan ay for earth. Earth life is important. Mahalaga naman po yan. Kaya nga sabi ng Panginoon, kahit naman yung buhay natin dito, dapat pinaghahandaan natin, tinatrabaho natin. Sabi ng Proverbs chapter 10 verse 4, lazy hands makes a man poor, but diligent hands bring wealth. Actually, yung diligence,
quality of preparation, maagap, masipag, yung diligence. It is one quality of good preparation. Mahalaga naman po yung earth life. But, eternal life or the next life is importanter. Amen? Nagaya ko lang po sa mga bata. Sabihin ng iba kasi, wrong grammar si pastor. Ginaya ko sa But the next life is more important than our earth life. Amen? Sabi po ng Lord in Matthew chapter 16, verses 26 to 27, "For what will it profit a man if he gains the whole world, but forfeits his life? Or what shall a man give in return for his life? For the Son of Man is going to come with his angels in the glory of his Father, and then he will repay each person according to what he has done." Ang ibig sabihin po nito, sabi, at pagbabayaran ng bawat tao ang kanilang ginawa. Ibig sabihin, ano po ibig sabihin nito? Our earth life is just a preparation of our next life. Kung ano ang ginawa mo rito, kung ano ang preparation na ginawa, whatever actions you did here on earth, that is your preparation for your next life, for your final destination. Ang problema, mas malaki ang effort natin for our earth life preparation. Amen? Kaya tingnan ninyo to ha. Dito ba sa church may entrance fee pag pumasok? Wala. Pero ang daming tinatamad pumunta. Amen? Alam mo, sasabihin nyo ba, uy, ang daming nyo sa church nyo. Hindi. Maniwala kayo, mas maraming tao sa sabungan. At mas maingay ang praise and worship nila doon. At meron din silang Kristo. Amen? At matindi ang bigayan doon. Mahina pa to. Amen? Kasi ang tao, palaging mas mahalaga yung earth life. Hindi masyadong pinapahalagahan yung next life, yung final destination. Amen? Tingnan mo dito, walang entrance, pero ang tao tinatamad pumunta. Amen? Pag nanood ng pelikula, ilang oras? Ilang oras manood ng pelikula? O, pag nanood ng Netflix, ilang episode ang kayang sunod-sunurin? Isang season, isang upuan ng iba. Pag nanood ng Netflix, isang season agad hanggang madaling araw. Subukan mong makinig ng preaching yan. Tingnan nyo, maya-maya, may magtataas na sa akin ng signage dyan, 5 minutes na lang ako. Amen? Hindi, ayaw eh. Pero kapag tinan mo, pag movie, handa ka magbayad ng mahal, tapos mas okay pa pagka matagal. Pag-a-attend ka ng concert. Amen? Samantalang kapag may conference, church conference, minsan magyaya ako, may church conference tayo, dito lang, malapit lang, Santa Rosa lang. Magbibigay lang ng, ang registration lang, 50 pesos. Para saan yung 50 pesos? Para doon sa facilities. Ba't palagay nyo ba, bago matayo yun, libre? Ito bang pag-stay natin dito, palagay nyo, itong building na to, libre? Eh yun nga, 50 pesos na lang, matutulungan ka mag-grow in your spiritual life in preparation for your final destination. Pero sasabihin mo, yung 50 pesos, mahal! Sasabihin mo, yung kalahating araw ng pag-aaral mo ron para lumalim ka sa relasyon mo at pagkakilala sa Panginoon, sasabihin mo, sayang oras. Ba't di ka makakapunta? Kasi may labahin ako. Kasi may labahin ako. How easy it is for you na ipagpalit ang gawain ng Panginoon, ang mga preparations mo na kailangan mong gawin for your final destination para sa birthday party, para sa gala, for such thing. Pero sabihin natin, next life is very important. Oh.
ang tunay na mahalaga sa atin, mas makikita sa ginagawa natin kaysa sa sinasabi natin. Amen? Napakahalaga po niyan. But do not get me wrong, ha? Mahalaga ang family, may mga... Iba kasi naman yung rampant na sa buhay mo. Iba rin naman yung talagang minsan-minsan lang. Iba yung mayaya ka ng konti, kahit sino, talagang spaghetti lang, pagpapalit mo na si Lord. Amen? Iba naman yung meron talagang valid na dahilan. Alam ni Lord yan. Sabi mo sa katabi mo, si Lord na bahala sa iyo. Kaya ngayon, may tinuro sa akin yung kaibigan kong pastora sa Batangas. Sabi niya, Pastor, pag may nagpaalam sa iyo na hindi makakasimba for some reason, wag mo nang i-entertain kung papayagan mo or hindi. Sabihin mo na lang, wag sa iyo magsabi. Sabihin mo kay Lord. Kasi kapag ikaw ang pumayag diyan, baka ang mangyari pa, accomplish ka pa, na magkakaroon niya ng lakas ng loob, gawin niya mga bagay na yon. Why? Kasi pinayagan mo. Sabi mo, kay Lord na lang magsabi, sila na bahala mag-usap. Basta ikaw, labas ka dyan. Amen? O kaya next time, pag may mga ganyan, okay na ni Lord mag-usap. Si Lord na bahala sa iyo. Basta ako, para ako, labas ako. Kasi parang pag binigyan ko ng basbas, ako pa masisi. Amen? So ngayon, I want to share to you 4 PowerPoints for a life well prepared. Amen? 4 PowerPoints, no? For a life well prepared. Number 1, live with eternal perspective. Amen? Number 1, live with eternal perspective. Yung ang iyong pananaw for eternity. Sabi po rito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18, so we fix our eyes not on what is seen, but what is unseen. For what is seen is temporary, but what is seen is eternal. What is unseen is eternal. Sabi rito ng Panginoon, no, through Apostle Paul, kami, ipako natin yung paningin natin doon sa eternal things, yung mga bagay na pang walang hanggan. Huwag doon sa mga temporary. Ang problema, yung mata mo, nakapako lagi kay Pogi. Amen? Yung mata mo, nakapako lagi kay ganda. Amen? Alam mo, yung boyfriend mo, kahit gaano pa kapogi yan, darating at darating ang panahon, magmumukha rin lumang pandesal yan. Because everything is temporary. Amen? Everything is temporary. Even your strength is temporary. Ako, I can honestly say, my strength 10 years ago is very different from my strength today, physical strength. Iba. Yung linaw ng mata ko, ibang-iba na. Temporary. Amen? Yung pera mo, temporary. Di ba? Asan na 13th man mo? Asa na? Di ba temporary? Wala na, di ba? Amen? Inasam-asam mo na matagal na panahon, sa isang iglap lang. Ano kasunod? Nawala ring lahat. No? Buti pa yung kanta ni Imelda Papin, yung pag-ibig, tumagal ng 1 linggo, yung 13th month mo, isang punta mo lang sa SM. Kaya sabi rito, ni Apostle Paul, fix your eyes on things that are eternal. Ano yung eternal? Yung ating eternal life. Mag-focus ka ron. Amen? Hindi yung ang focus ng iyong buhay ay palaging mga bagay pang mundo. Ano, naalala niyo yung pinakita ko mga insurance? Ano-ano ba yung mga bagay na pang mundo? Hindi naman sinasabing huwag mo isipin. Huwag ka lang mag-focus. Amen? Kasi minsan, ang focus na ng tao, kung paano na lang yayaman, yan ang pinaka-number 1. Paano yayaman? Kahit hindi na makapaglingkod sa Diyos, kahit hindi na makapagsimba, amen? Basta, makapagpayaman. Or, pasayahin yung sarili niya. Hindi naman yan masama. Pero pag diyan ka na nakafocus, mas diyan ka na nakafocus, na parang hindi bali ng hindi masaya si Lord, basta ikaw masaya. Amen?
Kasi bakit? Ang focus mo talaga on temporary things. Alam niyo po, lahat ng bagay na pwedeng magpasaya sa'yo rito sa mundo, temporary. Lahat. Everything will pass away. Alam niyo po, mahal natin ang mga mahal natin sa buhay. But even our loved ones are temporary. Someday, they will become a memory. Kaya po, take every opportunity to love them habang naandyan pa sila. Amen? Kasi, temporary din po yan. Temporary din po yan. Pero alam nyo, sinong mahal dito yung pamilya niya? Alam mo, salamat meron tayong Kristo Jesus, ang ating hope of glory. Siya yung dakilang pag-asa natin. Kasi alam mo, yung buhay natin dito, temporary. Pero yung buhay na kasunod, eternal. Eternal. Kaya alam nyo po, isa sa mga bagay na dapat nating i-prepare at siguraduhin, trabahuhin. Kasi sabi natin, yung preparation actions na tinitake mo before, di ba? Trabahuhin mo yung pamilya mo na tunay na may relasyon at pagkakakilala kay Kristo Jesus. Bagamat ang buhay natin sa mundong ito temporary, pero kung ang mahal mo sa buhay may Kristo Jesus, huwag kang mag-alala, magkikita-kita tayo sa ating final destination, doon sa ating eternal life, at makakasama natin ang mahal natin sa buhay for all eternity. Amen? Sinong gustong makasama for all eternity? Yung anak niya, asawa niya, magulang niya, mahal niya sa buhay. Sinong gustong makasama yung mahal niya sa buhay? Say amen. Prepare. Anong preparation mo? Sinesharean mo ba ng Word of God? Yung mahal mo sa buhay? Niyayakag mo bang mag-church? 20 taon na nga hindi nagsisimba yan eh. Wala ngang ibang dasal yan kung hindi minemorize na dasal. Actually, hindi dasal na yun eh. Recital na yun eh. Amen? Yun na lang yung ginawa eh. Tapos ikaw, anong preparation ginagawa mo for them? Inihanda mo ba sila? Tinutulungan mo ba sila? Kaya alam nyo yung dakilang kautusan ng Panginoon, Great Commandment, love God, number 1. Ano number 2? Love your neighbor. Ngayon, kung mahal mo yung neighbor mo, your first neighbor is your family. Kung mahal mo yan, share mo sa kanya yung Word of God. Kung mahal mo yan, aakayin mo yan papuntang eternal life. Amen? That's the greatest preparation you can do for your family. That's the greatest preparation you can do for your child. Maganda may EDOC plan. Pero anhin mo EDOC plan. Anhin mo, naging abogado nga yan, naging doktor nga yan, naging presidente nga yan ng Pilipinas, kaya lang bandang huli ng buhay niya sa impyerno pinulot. Aanhin mo yon. Amen? Kaya, let us live with eternal perspective. Yun yung ating iniisip. Pangalawa, cultivate your gratitude and contentment. Ito kasi makakatulong para yung focus natin andun sa eternity. Kasi minsan yung mga tao, kaya nawawala ang focus sa eternal things, wala nang gratitude and contentment. Amen? Pag may bagong lumabas na cellphone, uy, teka lang, overtime, kailangan ko makabili ng bagong model. Amen? Kaya minsan, wala nang panahon sa prayer, wala nang panahon sa devotion, wala nang panahon sa cell group. Bakit? Walang contentment. Kailangan ko makakuha nito, kailangan ko makapunta ron. Meron akong travel goals. Amen? Walang contentment. Walang gratitude. Ito lang pagkain ko. Lagi ito na naman. Hindi pwedeng. Strive for success. Actually, yung mga susunod strive for success. But be content. Be content with what you have. But strive for success. Hindi yung meron ka na nga ngayon, ang sama pa ng loob mo, kumakain ka na, sama ng loob mo. May bahay ka na, sama pa ng loob mo. Maging mapagpasalamat. Sabi mo sa katabi mo, maging mapagpasalamat. Makakatulong yan para makapag-focus ka sa eternity. Amen? Sinong katabi yung asawa niya? Tingnan mo yung asawa mo.
Magpasalamat ka na dyan. Amen? Tignan mo yung laman ng wallet mo. Pasalamat ka pa rin. Pero kapag ikaw, wala kang kakontentuhan, hindi ka na makontento, eh talagang mawawala ang paningin mo kay Kristo. Amen? Ang sabi po rito, 1 Thessalonians 5 verse 16, be joyful always, pray continually, give thanks in all circumstances. For this is God's will for you in Christ Jesus. Palagi pong maging mapagpasalamat. In James chapter 1 verses 2 to 4, count it all joy, my brothers, when you meet all trials of various kinds. Kahit trials, ipagpasalamat pa rin sa Panginoon. Bakit? For you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its effect, that you may be perfect and complete and not lacking anything. Tingnan nyo to ha. You will be perfect, complete, and not lacking in anything. Kapag natuto kang nagtitiis. Pag nagkaroon ka ng kakontentuhan. Alam mo, ang taong malungkot, hindi yung mga taong may bagay na kukonte. Ang taong malungkot, yung mga bagay na hindi nakukontento. Amen? Alam nyo ba, sino gusto magkaroon ng swimming pool sa bahay? Wala. Sa sala? Ayaw? Hindi, sino gusto magkaroon ng swimming pool sa bahay? Kung sakali lang, wala sa inyo nangangarap mag-swimming pool sa bahay. Ayun, buti pa yun. Tama yun. That's okay. That's good. Okay lang. Meron na. Meron na. Pero alam nyo ba, yung iba nangangarap sana magkaroon ng swimming pool. Alam nyo yung iba may swimming pool sa bahay, hindi nagagamit. Alam nyo yung ibang bahay, ang laki, bihira magkita doon yung mga nakatira. Amen? Hindi makontento eh. Busy-busy sa maraming bagay. Yung mga bagay na pinapangarap mo lang minsan. Amen? Alam mo, meron kang mga gamit, dati pinapangarap mo, ngayon di mo na masyadong nagagamit. Amen? Di ba dati pinangarap mo yung iPhone 5? Ngayon, nakatago na lang sa aparador, hindi mo pinapansin, kahit gawing calculator, di mo ginagamit. Tama, pero dati pangarap mo yun. Pero ngayon, nawala na lang sa isay. Amen? Practice or cultivate gratitude and contentment. Ano man yung meron ka ngayon, pagpasalamat mo sa Panginoon, okay yan. Pagpasalamat mo sa Panginoon. Pero, mamaya banggitin natin, no? Number 3, have the alien or foreigner mindset. Minsan, ayusin nyo minsan yung takbo ng isip nyo. Ha? Huwag nyo hindi forget alien, out of this world. Ibig sabihin ng alien, hindi ka taga dun. Dapat ang isip mo bilang Kristiyano, hindi ka taga dito. Hindi ka taga rito. Aalis ka din. Alis ka rin. Ano nga, medyo malungkot man. Yung estudyante namin, alam mo yung estudyante namin yun, talagang mamimiss ko mabuti yun. Apakagiliw ng batang yun, lagi siyang bati ng bati. Tsaka mabiru siya, babae, tsaka maaasahang mabuti. Masipag yung bata. Maasahan. Very jolly, very responsible, dependable. Pero ang sukat pala ng panahon na ibinigay ng Diyos sa kanyang buhay ay 10 taon. After 10 years, siya pala'y uuwi na. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Yan. Uuwi din yan. Hindi natin alam kung kailan, pero uuwi din yan. Amen? Uuwi rin yan. Alam mo, parang ganito yan eh. Alien, foreigner. Katulad ni si Brother Eli. Yan, si Brother Eli. Kakauwi lang ni Brother Eli. Yan si Brother Eli. Nasa loob si Brother Eli. Itong Brother Eli na to, buhay pa to ha. Iba yung Brother Eli na pumanaw na. Si Brother Eli, kakauwi lang po last December 26 from North Africa. Amen? Nung nandun siya, ano siya? Foreigner. Kasi hindi naman siya taga ron eh. Amen? Ang isip niyan lagi, kailan siya
uuwi. At lahat ng, may mga kumakain siya doon. Bakit? Kailangan niya mabuhay doon. May bahay siyang tinitigilan doon. Bakit? Kailangan niya ng bahay. Uminom ng tubig, nag-exercise, nag-gym, nagdadamit. Kailangan niya yon. Pero lahat ng pagpapagod niya doon, ang kanyang isipan nakapako sa kanyang pag-uwi. Na lahat ng preparasyon na ginagawa ko rito, ang lahat ng pagpapagal na ginagawa ko rito ay para sa aking pag-uwi. Why? Because I am a foreigner to this nation. I do not belong here. Someday, uuwi ako. At majority ng pagpapagod ko, kaya ko ginagawa ang mga bagay nito, hindi para sa pagtigil ko rito, kung hindi para sa pag-uwi ko doon. Ikaw, para sa lahat ng pagpapagal mo? Amen? Wala ka kasing alien mindset. Wala kang foreigner mindset. Ang isip mo, palaging pang mundo. Akala mo, di ka naalis dito? Alis ka rin. Ang problema, lahat ng preparation na ginawa mo, pandito. Para sa bahay mo, pampaganda mo, pampayaman mo, experiences mo, travel dito, hindi po masama yan. Si Eli, naglaro din siguro doon. Kumanta din siguro doon. Hindi po masama yan. Kaya lang naalala nyo yung number 1? Ano yung number 1? Dapat meron kang eternal perspective. Ibig sabihin, andun yung iyong focus. Pag nawala na yung focus, nabuhay ka na parang hindi ka na uuwi, nawala ng saysay yung pagpapagal mo ron, para saan? Amen? Sabi po, Philippians 3:20, but our citizenship is in heaven. And we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Amen? Uuwi rin po tayo. Our true citizenship is in heaven. Amen? Kaya lang ang problema, sabi madalas yung marinig sa akin, ang tanong talaga, to ponder, hindi heaven or hell. Hindi po heaven or hell ang pilian. Pag pinapili ka, heaven or hell, ang pipiliin mo? Heaven automatically. Pero alam nyo anong mahirap na tanong? Heaven or earth? Yun ang mahirap na tanong. Heaven or earth? Amen? Sasabihin mo, heaven. Labahin nga lang, hindi ka mapasimba eh. Sasabihin mo, heaven. Minsan yung iba, alam mo, makapangatwira na lang, hindi man ako nagsisimba, basta si Lord nasa puso ko. Diyos ko. Kasama na nga sa 10 utos eh. Basta ang mahalaga, naaalala mo si Lord. Yung ganon, naalala niyo yung the level of your preparation, ano kaya yun? Number 1, number 2, number 3, o number 4? No? Ano kaya yun? Number 1. O parang ganito. May parating na bagyo. Basta naaalala mo na may darating na bagyo, kahit wala kang gawin. Ano tawag mo sa taong ganon? O ikaw na magbigay ng tawag. Amen? Basta naiisip mo, basta inaalala mo. Amen? Problema, wala kasing foreigner mindset. Akala, hindi na siya alis sa mundo. Amen? Kaya nga, marami talaga ang ginagawa ng paraan kung paano mas tatagal sa mundo. Hindi ko naman sinasabing masama yan. Okay naman yan. Para mas magamit ka pa ni Lord. Amen? Kaya lang, dapat ang mas focus, yung pag-uwi. Amen? Ang pag-iipon, naalala nyo, sabi kaya, mag-impo kayo sa langit, higit sa lupa. Amen? Ang problema, lahat ng savings efforts natin, puro nandito. Kamusta na ipon mo sa langit? Paano ba tayo pwede mag-ipon sa langit? Alam niyo po ba kung ano talaga mahalaga sa langit? May tatanong ako sa inyo, ano mahalaga kay Lord? Ano mahalaga kay Lord? Ang pinakamahalaga kay Lord, kaluluwa. Kaluluwa. Sabi, isang kaluluwa lang magbalik sa loob buong langit.
nagdiriwang. Ito tanong, may nadala ka na? Buti pa si Alexis. Message ako ni Alexis Pastor, I'm so happy. Pastor, I'm so happy. I was able to invite my grandma. Sabi ko, congratulations anak, praise God. Sa langit kasi, ang mahalaga talaga kay Lord, kaluluwa. Kaya alam nyo, tayong mga tinawag ng Panginoon, naligtas ka na, nakilala mo si Lord, gagamitin ka ni Lord, gusto ka gamitin ni Lord. Kaso ayaw mo. Amen? Sayang naman. Mag-ipon ka na sa langit, maglingkod tayo sa Panginoon. And lastly, number 4, ito yung sinasabi ko kanina, strive for success in this life. It's okay, but prepare for greatness in the next. Amen? Okay lang mag-strive ka for success dito at magamit mo nga yung success na yan sa paglilingkod mo sa Panginoon. Amen? Okay po magpayaman. Actually, kailangan din nating yumaman financially. Amen? Halimbawa, yung orphanage na tinatry natin matulungan. Katulad nito, last December, magkano inaano sa akin na show money sa DSWD? 600,000 para wag magsara. Andali bang maglabas ng 600,000? Andali bang tumulong ng 600,000? O ilan? 18 bata yon, 16, 18 bata. O pag nagsara yung orphanage, o saan pupulutin yon? Sabi, ibigin yung kapwa, tulungan yung kapwa. O paano natin tutulungan kung pare-parehas tayong purdoy? Amen? Kaya yung pagpapayaman mo, ang pundasyon dapat para sa paglilingkod kay Kristo. Hindi masama yan, pero nagiging masama yan kung yung pagnanasa mong yumaman, para meron kang gold watch, no? Para meron kang sports car, no? Para pipicturean mo, lagay mo sa Facebook, share mo sa mga classmate mo nung high school, para i-feed yung iyong pride. Amen? Para makapagyabang. Wala yan. Wala yang bearing sa Panginoon. Pero mahalaga yan, kailangan natin para sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Maging successful in some of your fields. O kunyari ngayon, halimbawa, ako yung school administrator ng aming paaralan. O dahil school administrator ako, meron akong position, meron akong leadership. Kapag sinabi ko magba-Bible study tayo, sino masusunod? Amen? Amin yung school. O sabi ko, kailangan po natin mag-Bible study. Ngayon, masama ba yung ginagamit yung influence ko doon? O papunta sa mabuti? Di ba? Alam mo, kapag nag-elevate yung iyong position, amen? Nag-elevate yung iyong success in life. Alam nyo, minsan yung iba nga, may naaakay. Kasi bakit? Nilibre lang. Sama ka sa akin, pre. Libre kita sa Jollibee. May kukwento lang ako sa'yo. Alam nyo bang mas madaling magyaya ng tao sa Jollibee kaysa sa church? Amen? Kaya alam nyo, nung araw ang ginawa ko, yan, panahon nila, Joe, nung college ka na ba noon o high school? College na, sabi ko, ganito gagawin natin. Ililipat natin yung church sa McDo. Sabihin nyo sa mga kaklase nyo, i-invite nyo sila sa McDo, libre. Inarkil ako ron yung para may birthday. No? Pupuntahan namin, 5,000, 6,000, 7,000. Magdala kayo, bawat isa sa inyo, magdala, tigda-dalawa, tigit-isang bata. Pagdating doon, nakaranas ka na bang yung parang na-scam ka sa networking? Sama ka raw sa Jollibee, pagdating mo, may nagpe-present na ng product. Amen? Bebentahan ka pala. Akala mo totoong ililibre ka, yung pala merong ipe-present sa'yo. Okay din naman yon, no? Hindi ko minamasama, okay din yon. Kaya lang, yun din yung ginawa ko strategy Sama niyo yung mga klase niyo sa McDo. Kaya lang, wala tayong ibebentang produkto sa kanila.
mag-o-offer tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen? Pwede palakpakan natin si Lord? Ngayon, may bayad ba yung McDo? Meron yun. Amen? Paano kung ikaw yung number 1 sa iyong klase? Ikaw yung naging valedictorian. And you will give your valedictory address. At ibababa mo yung iyong sarili dahil ikaw yung naniniwala, kaya ka nakarating dyan, sapagkat meron kang Kristo sa buhay mo. Ngayon, magtataka yung mga nakikinig dyan. Dahil kay Lord. Nagtagumpay siya dahil kay Lord. Then some people will begin to ask questions. Amen? Yung ibang tao matcha-challenge. Bakit? Yung success ng buhay mo pwedeng magamit para mailapit yung mga tao kay Kristo. Strive for success. Halimbawa, yung buhay mo, halimbawa, nakatira ka sa kariton, walang mangyari sa buhay mo, tapos alapitan mo siya, uy, sumama ka sa akin, maglingkod tayo kay Lord. Masaya. Gaganda buhay mo. Aayos buhay mo. Tapos nandun ka sa kariton. Hindi ko po minamasama, inaano yan ha. Kaya nakukuha niyo ba yung sinasabi ko? Why you should strive for success? That is also to bring honor to God. At saka para pag nagsalita ka, pag nag-share ka, sabi mo, alam mo, kilalanin mo si Kristo Jesus, sasaya buhay mo. Sasabihin ng iba minsan, mukhang mas masaya pa ako sa iyo eh. Sasabihin mo, Christian life, lumapit kay Lord, mukhang nga mas masaya pa ako sa iyo. Amen? Pero pag nakita nila, nandun sa iyo yung tagumpay, kapayapaan, kaayusan, and then you will begin to bring honor to the name of God. Some people will begin to question, ano nga bang sikreto? Sasabihin mo, walang sikreto. Walang sikreto. Lahat yan dahil kay Kristo. Amen? Strive for success in this life, but prepare for greatness. Sabi in 1 Timothy chapter 4 verse 8, for physical training is of some value. Yung mga ginagawa natin for earth, okay naman yan. But, godliness has value for all things. May benepisyo sa buhay ngayon, may benepisyo sa buhay na kasunod. Your godly preparations, your heavenly preparations, your spiritual preparations, it will benefit your life here on earth and the next. Amen? Kaya napakahalaga po that we prepare the way of the Lord para po sa buhay ng bawat isa. 2 Corinthians 4:17, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory. Mahirap man. Ano po? Kahapon, ano schedule ko kahapon? Ano schedule ko kahapon? Kahapon, nag-mentoring ako dito. No, may mentoring ako rito ng 5:30. Tapos meron akong HOA meeting ng 7:30, natapos ng 10:30 ng gabi. Humiga ako ng 11 or 11:30. Bumangon ako ng 12:30. Naghatid ako sa airport ng 1 o'clock. Nakauwi ako ng 3 a.m. Nag-ayos ako ng PowerPoint hanggang 5:45. Gumising ako ng 6:15 or 6:30 na yata. Paspas akong nag-prepare. Nauna pa rin ako sa kotse. Mahirap. But my light and momentarily trouble will achieve an eternal glory. Saglit lang naman tong buhay na to eh. Ilan ang taon ako? 42. Yung 42 years of my life, ang bilis-bilis lang. Sabihin ko nang hanggang 82 lang ako. Yung 40 years na lang paglilingkod ko kay Lord, parang Lord, konti na lang yun ah. Saan ko pa ubusin buhay ko?
Tapos ikaw, ubusin mo buhay mo, kakakain mo ng pares. Kakanood mo ng K-pop. Kakaubos mo ng Netflix. Amen? Doon mo ubusin. Dito pa ako magtatapos. Matthew chapter 7 verses 24 to 27. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house upon the rock. Dumating ang bagyo, dumating ang unos. Dinaanan ng bagyo ang bahay nito, ngunit ito'y nanatiling nakatayo. Bakit? Nakatayo sa ibabaw ng bato. Ngunit sila na nakarinig ng mga salitang ito ay parang isang tao na nagtayo ng kanilang bahay sa ibabaw ng buhangin. Dumating ang bagyo, dumating ang unos. At grabe ang pagkawasak. Sabi rito, and it fell with a great crash. Bakit? Kasi itinayo niya yung kanyang bahay sa buhangin. Ano ibig sabihin ng buhangin? Bahay na nasa buhangin, temporary. Walang tibay. Ngayon, sinasabi rito, saan daw dapat itayo ang bahay? Saan? Yang bahay na yan ay ang iyong buhay. At ang sabi po ng Psalm 62:6, He alone is my rock and my salvation. Walang ibang panulukang bato sa aking buhay, sa ating buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Dapat, lahat ng ating itatayo, founded in our Lord Jesus Christ. Build, prepare your life with Jesus as the foundation for the meaning and purpose of your everything. Bakit mo gustong magtapos sa pag-aaral? Para kay Lord. Bakit mo gustong yumaman? Para kay Lord. Ba't ka magpapagod? Para kay Lord. Ba't ka nagtututbrush? Para kay Lord pa rin. Ang hirap mag-share ng salita ng Diyos, pero ang bunganga mo amoy impyerno. Kaya mo ginagawa yan. Bakit mo ginagawa pag-presentable ka? Mensahe mo, langit, itsura mo, demonyo. Diba parang? Kaya mo inaayos eh. Everything you do is founded. The meaning and the purpose of everything is Jesus Christ. Kaya ka nagpapayaman. Bakit? Para sa paglilingkod ko kay Lord. Para ang dami pa namin mapag-aral ng mga bata. Para ang dami pa namin maabot na lugar. Amen? Sabi dito, the rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell a great crash. Ano mang bagay, ano raw nangyari doon sa sa bahay na nakatayo sa buhangin? Alam mo yan sa Tagalog, gumuho. Gumuho. Anong nakipipicture out nyo pag gumuho? Ibig sabihin, bago yung gumuho, meron kang tinayo. No? Pag yung tinayo mo, gumuho, ano na meron ka? Ano na meron ka? Tandaan mo yan. Ang dami mong tinatayo sa buhay na to. Ang dami mong binubuo sa buhay na to. Ang dami. Ang dami mong pagpapagal ng oras, pera, kayamanan, pagod, lakas, talino. May binubuo ka sa buhay na ito. May mga ginagawa ka sa buhay na ito. Ito tandaan mo, pag hindi yan founded kay Kristo, mawawalan ng saysay lahat yan. Naging abogado ka man, nakakuha ka man ng pinakamataas na posisyon, pagkilala o parangal sa mundo. Pero kung hindi yan founded, ang meaning at purpose ng lahat ng yan para kay Lord, para lang yan gumuho, nagpagod ka para sa wala. Amen? Pero sinong gusto nito makita yung kanyang buhay na andun sa eternal life, kasama ang Panginoon, kasama yung mga mahal niya sa buhay? Say amen. Sabi mo sa katabi mo, prepare. Prepare. Ayusin po natin yung ating preparation. And in this coming year, 2025, sana po lahat tayo maximum preparation. Amen? Pwede palakpakan natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay magsiyuko, tayo mananalangin. Aming Ama, maraming salamat po, Lord God, sa iyong mga salita na aming narinig. Hayaan mo ng mga bagay nito yung maging makapangyarihan sa aming buhay at magbunga ng napakayaman, Panginoon. Sapagkat alam po namin at aming kinikilala na ang buhay na ito ay pahiram lamang.
matatapos at mawawala, babawiin. Hayaan mo, Panginoon, na maihanda namin ang aming mga sarili at buhay sa aming pagharap sa iyo. At nawa, Panginoon, sa pagharap namin sa iyo, O Diyos, marinig namin ang pinakamatamis mong tinig na magsasabi sa amin, "Well done, my good and faithful servant, because we have lived our earthly life for your glory and for your purpose, for your honor." This is what we pray in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Walang nag-ano sa akin ng 5 minutes na lang, no? Praise God. Sige po, uli, yung pong pinakamalakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. So, napakaganda po ng ating message this morning. And it talks about